Opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Risa. Luzon. Ulit, nalilito ako. Kamusta ka naman dyan, Risa? Nagsisimula pa lang, pambihira. Oh. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood ng Banateros sa SMNI. Ako, si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Pero bago ang lahat, magpalakpakan muna tayo. Yeah. Napakahusay talaga. Napakahusay ng performance ng ating pinakamamahal na si dating Presidente Rodrigo. May gusto ko sabihin, Duterte. Boss Dada. Tatawa lang ako. Sarap pagtawanan. Sarap pagtawanan. Iba ka talaga, PRRD. Ikaw, wala talagang tatalo sa iyo. Hindi nakaporma siya. Bago ang lahat, Sunog. tayo ay mapapanood sa Facebook page ng Banateros sa Brothers and Banateros Facebook Official. Siyempre, kapartner mo sa Balita at Serbisyo at sa DZR 1026 News and Sunshine Media News Channel sa YouTube. Tayo din po ay available sa mga cable channels at siyempre, shout out natin yung mga taga-Waxis. Sigurado Waxis. ako nang saya-saya ng mga taga-Waxis Waxis. ngayon dahil talaga namang nakabawi tayo. Nakabawi tayo mula sa mga magagaling nating mga senador, pero katulad ng sinasabi natin, napakahusay ni PRRD. Grabe, ang haba nung ano na yon. Ang haba noong hearing ba tawag doon? Hearing. Storytelling ni PRRD. Ang daming na-expose dito, mga bossing. Na-expose lahat ng mga senador na sabik na papuntahin si PRRD sa Senado para sana gisahin, pero ang nangyari, kabaligtaran. Sila ang nag-isa. Sila ang nag-isa sa sarili nilang mga mantika at palagay ko nagsisisi na sila na ikinatawag nila rito si PRD. Kasi first time talaga ito na si PRD humarap siya dito noong mayor pa siya. Pero ngayon lang humarap si PRRD na kumbaga kumpleto na siya dahil naranasan niya na maging mayor, congressman, tapos naging presidente na siya. So, kumbaga yung kanyang kaalaman patungkol sa Pilipinas at sa problema ng bayan, napakalalim. Yeah. Nasigurado ako, hindi alam ng mga nandito sa Senado at mukhang mas marami silang baliktad Imbis na marami tayong matutunan sa mga senador, mas marami ata silang natutunan kay PRD. Coach Oli. Risa, last mo na yan, ha? Pero, but seriously, palagay ko, last na to nila, Risa. Kasi, hindi maganda naging resulta. Nagmukha silang, kung gagamitin ko yung mga terms ni PRRD, nagmukha silang buang dyan. No? Pero, kasi, hindi na nila pwede itong ulit-ulitin. Kasi, nung si PRRD ang nakaupo, wala silang nagawa. Di ba? Hindi nila, di ba? Yung tapang-tapangan nila, walang nangyari. Isipin mo, magpapahiring ka sa iba. Ano iisipin ng taong bayan? Kinakayan-kayanan nyo lang Nung kasi si PRRD nga, wala kayong nagawa. Di ba? So, stop na, ha? Stop na. Tapos na. Tigil-tigilan nyo na yung kakahiring nyo. Master Judea. Ayun, So, kanina, sabi ko nga sa Facebook page post ko,
hindi nila kaya si PRRD. Paglalaruan lang sila ni PRRD. At ganun nga nangyari talaga. Akala kasi nito, lalo na si Risa Hontiveros, gaganon-ganon lang si PRRD. Puro paloko-loko. Pero si PRRD wala yung pakialam Walang pakialam sa mangyayari sa kanya. So long as yung ginagawa niya ay para sa bayan. Sabi nga ni PRRD, okay lang sa akin na mamuhay ako sa impyerno. So long as yung aking mga kababayan ay namamumuhay sa langit. Diba? Ganon si PRRD. Nakita nyo naman kanina, pwedeng makontempt si PRRD sa mga pinagsasabi niya kanina, pero wala siyang pakialam. Contempt nyo ako, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, sasabihin ko ang mga gusto kong sabihin. Tama, sinabi ni Boss Dada imbis na makakuha tayo, matuto tayo sa mga senador, mukhang sila ata ang natuto kay PRRD. So, iba kasi si PRRD. Si PRRD, yun nga sinasabi natin, na galing sa mahirap na pamilya, nag-mayor, naging prosecutor, naging congressman, naging presidente, yun ang pinangahawakan, yun ang power ni PRRD. Pinagdaanan niya lahat, kaya hindi mo si PRRD po pwedeng sinusinuhin dahil mula sa baba hanggang sa taas, naranasan niya. Ikaw, Risa Hontiveros, ano na ba napatunayan mo sa PhilHealth? Sa Pilipinas pala. Grabe. Jay Guevara, bago tayo mag-play ng isang video, comment ka muna dito. Ayun, mga senators dyan at kay Risa Hontiveros, dapat mag-thank you kayo kay PRRD. Dahil ang haba ng ano. Kasi gustong-gusto nila yan, lagi sila na-expose sa camera. Gustong-gusto nila, lagi silang napag-uusapan. So ngayon, pinagbigyan kayo ni PRRD, kayo naman ngayon yung sumuko. No? Hindi nyo ngayon, kayo yung naumay. Dahil, baka siguro, baka kinapos na sa script na rin Oo, yung script nila, pandalawang oras lang, Jay. Pandalawang oras lang yung script nila. Lang, kaso gusto ni PRRD na pangmatagalan. So dapat magpasalamat kayo kay PRRD dahil yung kagustuhan nyo na mangyari palagi, pinagbigyan kayo. At ito nga, i-play natin yung sound bites na ito. Nakakatuwa ito. Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Says Senator Risa? Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pagdumaban. Bakit Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang, maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, may I interrupt you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to, yung talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patayin mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw tapos mag-rape tapos magpatay o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes. Mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang hindi
sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na, gaya ng sinabi ko, na nag-rape ng bata, yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila mayor, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, patayin mo, out of outrage. In the moment of outrage yung, sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a civilian, sa professional police. It depends tayo, on, Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat tayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's... Ayun, ako, Diyos ko, yan yung isa talagang pinaka-highlight na itong inquiry or hearing na ito. Ito problema rin kasi dito sa ating mga senador, lalong-lalo na kay Risa Hontiveros. Kasi pinipilit nyo lang kasing kunin yung mga pwede nyo gamitin against kay PRRD. Ang nakakalimutan nyo, katulad ni Inday Sara, si PRRD, nothing to lose. Manalo sila o hindi sa politika, nagawa na nila yung mga dapat nilang gawin. Yung mga kaya nilang gawin during sa mga panahon nila. Akala nyo kasi lahat ng mga tao sa Pilipinas o ng tao sa gobyerno gusto lang ma-re-elect. Isa ito sa hinighlight ni PRD. Nung ako naging mayor, hindi ako nagtrabaho para ma-re-elect. Nag-mayor ako, nagtrabaho ako. Kung i-re-elect ako, good. Kung hindi, good. Naririnig ko rin yan kay Mayor Basti Duterte. Nung nakausap natin si Mayor Basti Duterte, yan din ang sinabi niya sa atin. Na wala naman akong pake. Basta, importante lang, nandito ako sa gobyerno kay konsehal, kay mayor, kay vice mayor. Basta ang importante, nagiging part ako ng LGU, ng lokal na gobyerno para makatulong sa Davao City. Ano kasi, ang problema kasi, pinapalabas na ito ng mga propagandista na ito na itong mga pulis natin, bobo na walang utak, na pag inutusan mo, gagawin na lang basta yung inuutos. Nakalimutan nila na si PRRD at lalo na yung mga pulis na nag-academy, nag-training yan. Ang sinusundan na yan, yung konstitusyon natin. At wala sa konstitusyon natin ang nagsasabi na pag inutusan ka ng presidente, kahit na labag sa batas, dapat mong sundin. Walang ganun So, pero kailangan ni PRRD bilang ama ng syudad at bilang ama ng bayan na ipakita na seryoso talaga siya
sa kanyang kampanya sa laban sa droga at peace and order. Kaya si PRRD, they are taking him literally and seriously yung mga sinasabi niya. Pero sabi nga ni Bato de la Rosa na ganyan siya magsalita kasi master siya ng Cywar eh. Kailangan mong takutin yung mga kriminal kasi kung hindi mo gagawin yon, hindi sila talaga matatakot sa iyo at ipagpapatuloy lang nila yung mga ginagawa nila. Marami pa tayong sasabihin pero bigyan natin ng chance si Coach Oli. Alam mo, yung ginawa ni PRRD, at tapatin ko po kayo, napakahirap maging oposisyon ngayon. Kasi ididemanda ka, nakikita naman natin sa ating mga kaibigan na talagang ginigipit at dinidemanda, lahat na, no? Pinapatawag. Pero alam nyo, nakaka-proud po para sa amin, mga oposisyon, at marami pang mga manunood natin sa ginawa ngayon ni PRRD. Talagang, ito yung sinasabi natin na leadership. Yung leader, gagawa. Yung mga tao, sumusunod. Hindi katulad nung iba, tingnan nyo si PRRD, hindi nagtago sa saya ng mga vloggers niya. Hindi nagtago sa anak niya. Humarap siya mismo. Hindi katulad nung iba, tatahimik, ang hahayaang magsalita, yung kanilang media network, yung kanilang social media, yung kanilang mga vloggers. And I'm sure, the whole DDS crowd ngayon, lahat ng mga oposisyon, tuwang-tuwa. At dahil ang aming leader ay hindi weak, siya po ay nasa katinuan at matalas ang pag-uutak. Ang ganda nung sinabi niya kanina kay Risa. Parang gusto niya lang sabihin, wala kang alam. Hindi ka nag-mayor. Wala kang alam. Alam nyo, kaya ang taong bayan nakikinig kay PRRD dahil meron siyang bragging rights. Meron siyang Davao na napakadumi at nilinis niya. Yun ang pagkakaiba ng ibang mga politiko natin na puro daldal. Ititigil ang droga pero sila mismo adik. Ititigil ang baha pero sangkatutak ang baha. Si PRRD may resulta. Alam natin kung gaano hirap linisin ang Davao. Pero ito alam sa mga nagpupunta sa Davao. Hindi po nakakatakot mag-ikot doon. Kahit ikaw ay babae, hating gabi, mag-ikot-ikot ka ron. Walang maoy, walang pakalat-kalat. Napakalinis ng syudad. Kaya very proud ang mga tao sa kanya. Hindi mo pwedeng pigilan yung pagmamahal ng taong bayan. Alam mo, pansinin nyo, hindi tumakbo si PRRD sa vloggers. Ang mga vloggers ay nagrarally behind PRRD. And it's not the other way around, gaya ng ginagawa ng mga ibang politiko. Kaya maraming salamat PRRD. Sa tingin ko, talagang titigilan na nila yung mga Senate inquiry na yan o kung mga inquiry, panahon na palagay yun. Ayun. So, yun na nga, no? Ito yung si PRRD, ito yung resulta na hindi nagpakanlong doon sa mga malalaking tao. Hindi nagpakanlong doon sa Senate na tinatawag nating mga kingmaker. Kasi si PRRD, nanalo siya dahil sa suporta ng taong bayan. Hindi sa suporta ng kaninong politiko, kaninong oligarko. Ang dala ni PRRD sa atin ay yung kanyang experience. Kahit sa anong aspeto ng buhay, kahit hindi ka matalino, pag ikaw ay maraming experience, that will bring you somewhere. Si PRRD, marami ng experience, matalino pa, kaya siya nag-stand out bilang presidente ng Pilipinas. Si PRRD, kapag nagsasalita, pinapakinggan dahil may matututunan ka. Yung iba dyan, nagsasalita dahil nakikinig sila sa mga salita ng ibang politiko dahil binabayaran sila. Ito dapat ang pamantayan ng bawat politiko dito sa ating bansa. Kanina narinig nyo naman, nakita nyo naman, napanood nyo naman yung hearing kanina. Actually, para sa akin, hindi hearing yun eh. Para sa akin, yung magulang
ay nagbibigay ng payo sa kanyang mga anak. Napilit, ginigiba ni Risa Hontiveros kanina na ang kinukuha lang yung mga pangit na sitwasyon doon sa hearing na yon, pero hindi naman siya uubra kay PRRD. Parang si Risa Hontiveros versus PRRD, parang teacher tsaka estudyante. Si PRRD ang teacher, uubra ba si Risa Hontiveros doon? Alam mo naman, itong sila Risa Hontiveros, mahilig to magpabebe. Mahilig to magbait-baitan na akala mo sila lang ang mabubuting tao sa Pilipinas na hanggang ngayon wala pa naman napapatunayan na may mga putik din na ibinabato sa kanila. Na hanggang ngayon hindi pa nila sinasagot. Pero kanina, ayaw na ayaw talaga niya na maririnig si PRRD dahil alam naman natin, from the very beginning ay kontra itong mga ito kay PRRD. Kahit anong gawin ni PRRD, mabuti, masama, wala namang pakialam yan, hindi naman susuporta yan dahil numero 1 na mga kritiko yan ni PRRD. Pero gusto kong puriin ng dating presidente ng Pilipinas dahil hindi sa lahat ng oras kaya nilang lamunin ang mga tinatawag nilang resource person. Sila ang nilamon ni PRRD kanina. Yaan ang isang tao, isang politiko na hindi nabayaran ng kahit na sino. Hindi humingi ng backup sa kani-kaninong oligarko o kung kaninong sikat na mga politiko, kundi siya ay nanalo dahil sa kanyang kakayahan, sa kanyang experience at sa resibo na lagi nating isinasabi. Yun. Jay? Yun nga, no, bali, dugtungan ko lang yung mga sinabi ni Coach, nila Master at ni Boss Dan. Alam nyo, maraming maraming nanggigigil na dyan kay Risa at sa iba pang mga senators. So, hindi naman lahat, no. Dahil una-una yung ginawa nila kay Pastor, diba? Walang sumupalpal sa kanila noon, walang kumukontra sa mga sinasabi nila, kahit mali-mali na, wala na sa hulog. Pero nung tinapatan na sila ni PRRD, ayan na, talagang ang dami hong natuwa na nagsasabing, ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon na dati kung yung ginagawa nyo katulad niyan kay Pastor, yung ginawa nyo kay Pastor ngayon, hindi nyo kayang gawin, hindi nyo nagawa kay PRRD. At talagang nadurog kayo, no? O ngayon, bawing-bawi na. Tsaka yung sinabi ni PRRD na yung parang wala siyang sa maging pinuno ng wala siyang experience. Kasi bali-balita naman na tatakbo nga to sa 2028 election Ito yung magiging pambato ng mga dilawan Boboto nyo ba yan? Kaya ito yung talagang patunay na bakit pa natin iboboto yan Diyan pa lang halatado na nawala siyang kakayanan na pamunuan ang isang bansa. Yun, sabi nga niya, Jay Guevara, bakit nagmumura? Bahay natin to. Bahay mo na nga, hindi ka pa pinapalakpakan Bahay mo na, yung bisita, si PRD, siya pa yung pinapalakpakan ng mga nasa Senado kanina. Pero maduktungan ko yung sinabi ni Master Judea tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Diyan sa Senado, sa hearing ng Senado, usually, contempt, may mga nagaganap dyan na babuyan. Correct. Bastusan. Kasi nga, may ganong kapangyarihan ng mga senador Dalawang tao pa lang ang gumawa niyan sa Senado. Yung unang-unang matalinong tao na nagpunta dyan, itago natin siya sa pangarang Apollo Kibuloy. Yan. Kasi tinry din siyang babuyin neto ni Risa Hontiveros, pero anong sabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Kung may problema kayo, marami kayong mga kwento, marami naman kayong mga ebidensya, magharap-harap tayo sa korte, mag-file kayo ng kaso sa korte. Ganon din ang sinabi ni PRRD rito. Kaya dito mo talaga malalaman na si Pastor Apollo Kibuloy at saka si PRRD, halos parehas talaga sila ng direksyon Iisa talaga likaw ng bituka at takbo ng isip nila. Diyan lalo na expose ito si Madam Leila de Lima. Dahil etong si Senator Jinggoy Estrada, pro tempore, siya ginisa niya ng matindi etong si De Lima. Alam naman natin na si De Lima at saka yan si Risa Hontiveros yung talagang gigil na gigil kay Pastor, gigil na gigil kay PRRD. Isa mga bituka ng mga yan Oo, parehas din silang isang bituka. Ngayon,
Gigil na gigil sila dito kay Duterte. In-expose sila ni Jinggoy. Kaya maraming salamat at napakahusay ng mga line of questioning ni Jinggoy. Alam naman natin na si Jinggoy talaga may personal na galit dyan. Kay kay Leila de Lima. Dahil nung panahon niya, yung feeling ni Leila de Lima na ginamit ng gobyerno yung kanilang kapangyarihan para ipakulong siya. Ganun din halos ang sinasabi ni Senator Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada na ginamit yung kanyang opisina o para mapolitika sila, makulong sila. So kanina ang ganda ng tanong ni Jinggoy. Considering na dati kang CHR at dati kang DOJ Secretary na nasa iyo lahat ng arsenal, nasa iyo ang NBI, nasa iyo ang mga prosecutor, nasa iyo pa ang tenga ng presidente, bakit sa tagal mong iniimbestigahan niyang DDS na yan, napilit niyong kinokonek sa mga Duterte, bakit hindi kayo nakapag-file ng kaso? Yan ang problema kapag meron kang script na sinusundan. Pag wala sa script, yung mga tanong sa'yo, mauutal ka. Ganon na nakita natin kay Leila de Lima kanina. Correct. Na talagang nautal. Alam mo, may napansin ako kanina kay De Lima, kapag medyo nasa stressful situation pala siya, nawawala siya sa hulog. Di lang natin alam kasi baka wala doon si Junel. Baka si Junel na nagpapalakas ng loob kay Senator Laila. Huwag niyang makikita si Coach Oli. Naku po, pag si Coach Oli, yari na. Talagang hindi niya Kung kay Dayan, gwapong-gwapo na siya, pag nakita pa nila si Coach Oli, yari tayo. Pero dugtong ko lang ang ganda ng mga sinabi ng mga general. Lalong-lalo na si General, yun, hindi ko matanda yung pangalan, na sinasabi nila na, katulad nito, may isang babae na ultimong siya, binabaril siya ng asawa niya. Paano pa kaya kami? Kasi palaging yan ang naririnig natin sa mga witness ng mga dyan sa komite, dyan sa Senado, laban sa war on drug ni PRRD. Ang sinasabi lagi is inuutusan silang patayin yung suspect or yung addict na yon. O ngayon may nagsalita ng mga general ngayon na anong gagawin namin? Yung asawa nga binabaril nun kami pa kaya alam niyang huhulihin namin sila. Kaya yun, isa rin sa mga napakagandang parte na yun dahil matagal ho nating hindi naririnig yun, lalong-lalo na sa mga witnesses na yung mga convicted dyan na kinukuha nila na para gawing witness dun sa nangyaring war on drug ni PRRD noon. Coach Oli. Buntis pa yun, ha? Oo. Buntis pa yung binabaril. Kasi tama naman kasi sinabi ni Jay, babarilin yung asawa, tatawagin mo yung CHR. At that point, wala ka ng choice, dalawa lang yun. Papayagan mong barilin yung asawa, manood ka, o barilin mo yung addict na yun. At yung kinuwento din ni Senator Bato, na masakit sa kanila na magka-classmate sila, dati yung mga police na inassign dun sa mission na yun, pagdating dun, anong gagawin nila? Alangan naman sila yung mapatay nung addict na yun. Di yung gawin nila, may baril kami, police kami, no choice, siyempre, kailangan namin depensahan din yung sarili namin. Baka mas gusto nila ang mabaril yung asawa Tsaka yung mga pulis. Baka yun ang gusto nila. Ganun Ganun ang gustong palabasin. Wala nga nag-imbestiga. Yung nangyari dun sa KOJC. Pinaimbestigahan nyo ba yung mga batang na-trauma doon? Eto, balikan lang natin si dating Senator Leila de Lima. Nalilito ka na, magkamukha kasi. Magkamukha kasi, tsaka magkaligaw din ang bituka para sa ugali. Pati ugali, mga santa-santahan na may mga tinatago rin palang But anyway, yung tama yung sinabi ni Boss Dada kanina na naging DOJ Secretary, hawak mo lahat. Bakit hindi ka nag-file ng kaso dati? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tatayo yung kaso. Ginagamit nila lang yung EJK na yan, yung mga DDS na yan, para
pag-usapan sila. May mapag-usapan para makita sila sa telebisyon. Kumbaga, pang mileage ba? Media mileage. In short, grandstanding. Grandstanding. Kasi kung meron talaga silang mga ebidensya, noon pa lang, napakulong na nila si PRRD. Mayor pa lang si PRRD noon, nung iniimbestigahan niya ni Laila de Lima, bakit hindi niya napakulong? Kasi nga, hindi yan tatayo sa kaso. Iba kasi yung mga haka-haka kaysa sa tunay na ebidensya. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya hanggang ngayon, ginagawa nilang marites, yung AJK pa rin, sabi nga ni PRRD kanina, di sampahan nyo na ako ng kaso. Marami pala kayong ebidensya, bakit di nyo ginagawa? Sinisensationalize kasi nila, kahit si Risa Ontiveros kanina pinipikap niya yung mga alam niyang kaya niyang ikahon si Duterte. Ang hindi mo kasi alam, bukod sa hindi ka na nga naging mayor, hindi ka pa naging presidente, hindi ka pa naging prosecutor, at yun ang sinasabi ni PRD dito, wala kang alam. So wala kayong alam kung gaano talaga kagaling si PRRD pagdating sa mga ganitong bagay. Si Bato na nga ang nagsabi na master siya ng saywar. Na minsan, gagawa lang siya ng chismis, enough para magpatayan itong mga sindikato, sila magpatayan. So, minsan nga, nasisave pa yung, kumbaga, instead, police yung nagtatrabaho, sila na yung nagpapatayan sa isa't isa. Correct. At sana, matauhan sila sa nangyari ngayon. Sana, akala kasi nila, kakaya-kayanin nila si PRRD, di kanina, napahiya sila, sunog na sunog nila. Nagkamali sila ng pinatawag na na testigo. Yung unang testigo nila na taga Antipolo daw. Na nagbumibili daw sila ng droga sa pulis. Ayun, Oo, sinasabi nila na bumibili daw sila ng droga sa pulis. Yung, kumbaga ninja cops. Yun yung issue ni PRD. July. Mayo pa lang naging, July 2016 Mayo pa lang si PRD nanalo. So usually mag-a-assume yun pagkatapos ng siguro mga August na or July. Pero namatay yung asawa niya, pinatay yung asawa niya noong mga pulis ng July. So ang pinupunto dito is bago umupo si PRRD, ang campaign slogan niya is talagang ubusin lahat ng durugista at kriminal sa Pilipinas. Kaya bago pa man siya maupo, itong mga police na mga ninja cops, naglinis na sila ng hanay nila, lahat ng loose ends. Para hindi na mapagsumbong. Nililigpit na nila. Natatandaan mo yung isang rapist na nahuli, na duguan, sabi niya, kailangan ko ng manggahasa ngayon. Kasi pag si President Duterte na, yung presidente, wala na, finish na. Tatandaan niyo? Classic yun So bago pa man upo si PRRD bilang presidente, marami ng mga police, dahil alam nila na magkakaroon ng cleansing, marami ng mga police na yung kanilang mga maruruming pulis na yung kanilang mga maruruming gawain nililinis na nila unti-unti. So akala nila yung testigo na yun kanina ay makakatulong para mapasama si PRD at yung mga kapulisan. Nakita ko nga yung mata ni Risa Ontiveros kanina nagsasalita yung yung asawa. Nagsasalita, namatay yung asawa nito, pinatay ng mga pulis. Akala nila magagamit nila. Yung pala, bago pa maupo si PRRD, tsaka pinatay yung asawa So parang lumalabas na pinatotohanan lang nung testigo na yun na talagang yung mga pulis, gumalaw sila ng sarili nila dahil sa takot kay PRRD. Coach Oli. Itong nangyaring pag-iimbita kay PRRD, may dagdag ko lang, na nagbukas ng pintuan o nagbukas ng napakalaking gate na pwede nang imbestigahan ng presidente sa Senado. Bigla tuloy ako napaisip, pag-alis kaya ni BBM, kaya niyang tumayo, kaya niyang mag-isa dyan sa Senado at sagutin niya mga yang gaya ng ginawa ni PRRD? Diba? Hindi, ang problema, Coach Oli, kung ang uupo si Inday Sara, let's say for example, o kaya maging presidente si Pastor Apollo Kibuloy, malay mo naman. Ang problema, hindi ganun ang brand ng mga Duterte. Ang politika ng mga Duterte is magtrabaho. Hindi gumagante. Hindi yan sila gagante. Si PRD, hindi naman yan gumante sa mga kalaban niya. Yung mga Nograles nga nila, binigyan niya pa ng posisyon sa gobyerno. So, pero hindi naman sa paghihigante. Napaisip lang ako. Kaya ni BBM yung ginawa ni PRRD. Kasi sabi ko nga... yung galing? Yung ganung hindi. The fact na pupunta siya sa Senado, haharap siya mag-isa, hindi siya tatago sa... Bawal nga daw yung ambush interview yan, Coach Oli. Nagbukas ng pinto yung ginawa nila Totoo naman. Diba? Sinimulan
nila kay PRRD, magtutuloy-tuloy na mag-iimbestiga ng mga presidente. Nag-set ng standard. Si Oo, PRRD. simula Sige. na yan. Parang sinasabi ni PRRD, sa susunod pagbaba ni Bongbong, gawin nyo rin to. Pero yung tanong mo kanina, ang tanong, pupunta kaya? Pero kung makakasagot siya katulad ng sagot ni PRRD, hindi natin alam. Pero sama niya yung mga vlogger niya para makasagot para sa kanya. Oo, yun. Total, ganun yun naman ang sumasagot. ginagawa nila eh. Oo. Pero ako sigurado kung ano gagawin niya. Magtatanong, ano gagawin natin? Ganun. Hindi, para sa akin hindi kakayanin coach ni ano yan. Baka may matay. Kasi doon pa nga lang Sa Bagyo lang, no? Sa Bagyo lang, gumanon yun. Parang singawan dito sa yung ano niya, yung totoo yan. At alam natin, ang Duterte, they mean business eh. Alam mo tingnan mo kung gaano ang imahe at galaw ng Duterte. Magkaduktong, hindi puro salita eh. Ngayon magiging mayor si PRRD. Vice mayor si Baste. Meron pa kayang loko-loko magdodroga sa Davao? Ay, hindi. Pati wakal na yan. Magkano. Yun ang ibig sabihin. Leadership will. Leader. Hindi yung magsasalita yung bossing yung presidente mo o yung mayor mo o yung governor nyo dyan ng ganon, pero walang sumusunod. Ibig sabihin, inutil. Yan. Pero kung ako anak ni PRRD, proud na proud ako ngayon. Well, actually, yung kaibigan natin, si Mayor Baste, balita ko, proud na proud ka daw. Ano daw, talagang, siyempre, sabi nga tayo nila nga proud na proud. Tayo nga proud na proud eh. Tayo nga, supporter lang tayo eh. Tsaka ito, mas lalong nabuhayan ng mga supporters beaming with ng pride, mga Duterte. Mas lalong nabuhayan. Parang bumalik daw sila nung panahon ni PRRD. Parang nakalimutan nila bigla na si Marcos pala yung presidente. Parang naano nila na si PRRD pa rin daw. Oo, kasi nagpalakpakan kanina eh. Sabi nila, kung ako, magiging presidente ulit, ulitin ko, doble pa, palakpakan. Ibang klase. Isang highlight pa dito. Yung nag-expose sa Quadcom. Mabigat yung statement ni Coronel na tinry siyang bayaran. Hindi bayaran. Utusan. Tinry siyang utusan na pirmahan yung affidavit yung affidavit ni Garma di umano pinapa-confirm sa kanya na itong item na to, i-confirm mo lang to. Shoot na tayo. So, sinabi niya na ang lumapit sa kanya doon ay yung si Congressman Dan Fernandez na tumatakbong gobernador ngayon sa Laguna. Naku po. Di umano to kasi galing to dito. So tayo nagre-react lang naman. At saka, kasama din daw niya itong si Bishop. Si Bishop, ito, Si Bishop Abante. Atras Abante. So ang sinasabi nga niya is, parang na-insulto siya kasi naka-uniforme siya At saka aktibong pulis siya. Inuutusan siya ng mga mambabatas natin na magsinungaling under oath. Nako. So dito mo talaga malalaman, ito yung malaking kaibahan ng hearing na political at saka yung hearing na proper. Ito yung masasabi kong proper. Bakit proper? Na pinababayaan na magsalita yung mga resource person. Hindi kinakat, hindi naiintindihan nila na yung way ng pagsasalita ni PRD is may mga mura talaga yan. So pinabayaan nila yun na talaga naman galit na galit si Madam Risa. Pero makikita ninyo, sa bagay, siguro sa ibang pagkakataon baka ma-cross o ma-interpolate nila itong si Colonel, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero itong si Coronel, kasi kanina nag-focus sila kay PRRD Kasi napakarami talagang dapat itanong dito kay Sir at sobrang delikado nung ginawa nito ni Sir dahil unang sa lahat, aktibo pa siya sa serbisyo, pwede siyang kasuhan, pwede siyang matanggal, yung pinaghirapan niyang karera niya, pwedeng yung kanyang inaantay na mga pensyon balang araw, gamiting kumbaga pang blackmail sa kanya. Yun ang pinaka nakakatakot dyan. Kaya natuwa rin ako kay Senator Bato kasi nag-request siya kay Senate, yung kay Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel, nag-request siya na sana bigyan ito ng immunity or ilagay siya sa Witness Protection Program dahil alam nga nila kung paano maglaro ang Kongreso sa ngayon. Correct. Pero nakakadiri yun, mga bossing. Nakakadiri na itong mga napakayayabang na mga nasa kamara, ganito pala yung gawain. Kami nagre-react lang doon sa kinukwento ng
Matanong ko lang kasi baka hindi ko nadinig ng maayos yung sinasabi mo eh. Congressman Dan Fernandez at saka Congressman Abante. Ay, nilinaw ko lang kasi hindi ko nakuha. Tsaka ito pa, sila yung mga matatapang eh. Sila yun. Kaya pala kaya pala todo hamon si Abante kay kay PRRD. Malakas loob kasi may script. Sabi nung kernel, hindi kami. Nag-ano lang kami. Lang natin, dinidiscuss lang natin yun. Well, ano yun nakakabahala yun. Sobrang nakakabahala yun kasi supposedly, parang nag-ano rin naman kayo, nag-aasta na rin naman kayong korte. Sana naman, ayusin nyo na. Diba? At ito ba nakakalungkot yung pare? Yung pare kanina na nandun, resource person din, na parang nalungkot ako dahil isang pare nagamit na rin sa pagpupropaganda. Although sinabi naman niya na hindi propaganda yung ginagawa niya, pero Father, nakalimutan ko yung pangalan. Pati yun nagamit. Yung isa, yung tsuhin ni Kian, ginagamit pa pati Jehovah's Witness. Kaya pati si Robin Padilla, medyo na-awkwardan eh. Na-awkward. Kumbaga, umalalay si Robin Padilla. Kasi iba kasi pag pinag-uusapan ng relihiyon. Dinamay yung nanay niya eh. Dinamay yung nanay ni Robin eh. Kaya lang, yung pare kanina, halatang-halata naman natin na propaganda, kahit sa mga galawan pa lang ng mata, galawan, saka yung mga salita niya, talaga namang medyo pangdiin talaga sa mga Duterte. Sabi nga niya kanina, marami daw silang ebidensya. Bakit di pa kinakasuhan? Diba? Ito yun, Master Judea. Nasa seminaryo na siya. Bumabatak pa. According sa kanya. Siya mismo may sabi nun. According sa kanya. Dahil tinanong siya ni Senator Bato di ba? So ano yun, kailan ka naging pare? So 15 years kang gumamit. So kailan ka nag-start? Kailan ka huminto? May sagot siya doon. May relapse naman daw. Yun nga, kaya nga daw parang lumalabas. Kasi ang sabi niya ni Bato, nagsiseminaryo ka na. Diba? Gumagamit ka pa, may relapse daw. Ito, Boss Dada, Boss Dada, Yung pagdodroga, sabihin, ilang years na nagdodroga? 15 years? May epekto po sa pagkatao yan. Meron. May epekto sa utak yan. Yung isang taon, 2 taon ka lang magdroga, may epekto yan sa kalusugan mo yung pa kayang 15 years. So sigurado... Paano kung binata pa? Binata pa. Father nga Pare. Sa amin, pare yun, Bicol. Hindi, ibig sabihin yung iba binata pa, nagsimula na. Nagsimula na. Ngayon, nag-ano pa rin, nag-Coca-Cola. Gano'n. Siya naman daw, hindi na siya ngayon. Hindi na. Pero kahit pa paano, may epekto pa rin yun. Kaya, hindi kaya hanggang ngayon, medyo nag-hallucinate pa si Father. Nagtatanong lang baka mamaya magalit ho kayo. Madugtungan ko lang yung sinabi ni Master at ni Boss Dada about sa pare. Simulat sa pool naman, noon pa ginagamit na yan EDSA 1 pa lang, di ba? Yung mga dilawan, ginagamit yung mga madre, mga pare. Pampropaganda. Nung nakaraan, di ba, pabasbas pa nga si Dilima sa isang puno. Kasama yung isang pare. Alam mo? Sa puno. Ano ba yun? Baka yung kapre doon ng Ewan ko Ano yung puno? Saging naman, hindi naman saba na puno. Hindi naman, parang mangga. Manggagamit yun. Nagano sila doon, nagpabasbas sila doon. Alam nyo, simulat sa pool, talagang palagi na ho natin. Hindi na rin bago yun. Yung iba nga dyan Si Abalos, hindi naman pala simba. Nagsimba dahil tatakbo ng senador. Grabe ka naman. Grabe ka naman kay Paano mo naman nalaman din pala simba yun? Nagpasama ng camera sa loob ng simbahan. Hindi kasi alam mo kung bakit hindi pala simba? Hindi maka-Diyos? Ultimo nga kay OJC, hindi niya kinirespeto. Tapos magsisimba siya. Parang napaka-plastic mo naman. Diba? Walang relihiyosong gagawa nun sa isang simbahan. Correct. Kasi nung World War I and World War II nga, yung simbahan, hindi pinupuntahan ng mga Nazi yan Alam niyo kung bakit ginagamit nila lagi ang mga relihiyon? Kasi pag tao, katulad sinabi natin kanina, pag relihiyon, saludo na. Yuko na agad sila sa relihiyon. Kumbaga, bait-baitan tayo. Pero mga kababayan, wala na po tayo sa lumang panahon. Nandito na po tayo sa modernong panahon. Alam natin kung sino ang nanggagamit sa mga relihiyon at kung sino yung talagang tunay na nagmamahal sa mga relihiyon. Pero ito ngayon na nakikita natin, katulad na yung KOJC nga binalasubas, di ba? Tapos biglang makikita mo magsisimba-simba.
tigil-tigilan nyo nga kami. Diba? Nakakatawa. May basher agad tayo. Pero nagsama pa ng camera, ha? Oo, sa loob. Ay, grabe. Ito, may nag-comment. Huwag daw siraan yung mga pare. Hindi naman sinisiraan. Wala kami sinasabing sinasabi. Wala kami sinasabi. Ako katoliko. Katoliko ako eh. Hindi yun kasiraan. Yun ay Katotohanan. Katotohanan. Nagagalit kayo, sinisiraan nyo nga si pastor eh. Tapos ngayon, kapag kasiraan yung reliyon nyo, nagagalit kayo talaga. Hindi natin sinisiraan yung reliyon. Ang sinasabi natin, according to kay Father, siya naman nagsabi kung ano yung... Tsaka, ganun din eh. Ganun din naman yung tanong sa kanya eh. With all those slides na pinakita mo, nag-file na ba kayo ng kaso? Yan. Yan ang problema. Hindi. Ang problema, puro propaganda eh. Pare-pares nga sila. Si Risa, si De Lima. Wala mga kasong Yan ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa kanina eh. Sa mga pinakita may meron pa siyang pagkahaba-haba na ginanon na umandar. Ewan ko, baka 1 kilometro layo ng papel na yon. Ang lalaki ng font eh. Para lumaki yung papel eh. Masyadong dramatic. Ito, linawin lang natin, Boss Dada eh. Baka, katulad na nag-comment kanina, sinisiraan natin yung pari. Pinag-uusapan po natin yung hearing kanina. Not in general. Saka nag-iimbestiga? Oo. Isang pari lang. Nag-iimbestiga ka? Isang pari lang pinag-uusapan yan. Si Father lang. Hindi lahat ng pari. Kasi ako, may tiyuhin akong pari eh. Pero mabait yun. Hindi yun nagsisinungaling. Tsaka hindi yun nag-addict. Lahat is for propaganda. Mayroon pa akong isang gustong i-highlight. Sige. Nung si PRRD, may sinasabi na siya tungkol sa yung istorya ng Davao. Tungkol sa NPA. Oy. Kinat siya ni Risa Ontiveros. Si Risa? Oo. Nung Sabi NPA niya, na "Huwag topic? NPA. Masyado nang matagal yun. Wow. Tataka ako, bakit ganun? Wow. Parang medyo nasaktan siya. Nasaktan siya. Bakit? NPA ka ba? Ito, Risa? Kayo talaga. Hindi. Napansin ko lang yun kasi iniwasan nyo talaga yung NPA na yung NPA na nung kinukwento na ni PRD yung NPA, ininterrupt niya. Kaya ngayon sinasabi ni Bato de la Rosa na bigyan naman tayo respeto, inaya natin yan dito, tinawag natin yan dito. Respeto naman natin, pakinggan natin. Hindi nga kita kinat kanina. Si De Lima, hindi ko nga kinat. Si Senator Laila De Lima kanina, haba-haba ng mga sinasabi. Hindi ko kinat. Tapos kinakat nyo si PRRD. Hindi, totoo yun. Talagang sobrang palagay ko itong itong nangyaring hearing kanina, pag-uusapan to ng pag-uusapan to ng isang buong linggo, isang buong buwan. Malamang sa alam. Dahil talagang ibang in-expect ng tao, yung mga netizen talagang nag-expect na actually, feeling ko nga si PRD ready siyang makakulong eh. Sabi nga, mako-content. Pero isang magandang ko rito, narinig ko pa rito, mga partner ha. Yung sinabi ni PRD na tapusin na natin ngayon. Kasi wala na akong pamasahe. Lang ako, ang pera ko lang ay yung pension ko. Ako ay naging trabahante ng gobyerno na ako ay umaasa lang sa pension. Katulad din ng mga polis na yan. So kaya naman, kung pwede tapusin natin ngayon, hanggang bukas. Kung pwede dito tayo. Huwag na tayong umalis. Takantaka ako kasi, itong si Risa Ontiveros, gigil na may patawag si Duterte. Itong pangarap niya talaga, mapatawag si Duterte at makaharap, makadebate dyan sa Senado. Nung nagtanong si Ontiveros na, huling tanong ko na to, nagreklamo pa si PRD. Hindi. Bakit huling tanong na? Yan na lang, yan na ba yun? Hindi, huwag tayong matapos. Tapusin natin yung problema ng bayan. Total naman, lahat kayo, nag-grandstanding dyan, lahat kayo, puro kayo in aid of re-election. Tapusin natin. Hanggang bukas, game ako. Ito At yung sinabi, natatandaan ko sinabi ni PRRD, na nung mayor daw sila, pag nagpupunta sila sa Malacanang, yung mga kasama niyang mga mayors, mga naka-Mercedes-Benz, mga naka-sports car and all that, si PRRD, luma lang yung sasakyan. Minsan nga raw, yung mga karag-karag na sasakyan, ang mga ginagamit nila. So, hindi kasi materialistic na tao si PRRD. So, ibig sabihin, isa pa nun, na ibig sabihin, walang ganon kalaking pera na pambili si PRRD. So, ibig sabihin, mga kababayan, nagtrabaho siya bilang mayor, hindi ng orakot. Kaya, kayo, tandaan nyo, pag yung mga mayor ninyo, hindi naman lahat kasi may mga mayor na dati ng mayaman. Yung background check nyo lang, na itong mayor ba namin ay dati ng mayaman. Pero kung yumaman lang siya, dahil sa pagme-mayor niya, kabahan na kayo. Magtaka kayo. Kasi saan galing? Kung ipambibili mo ng mga gagandang, mga mararangyang sasakyan, mga magagagarang bahay. Parang sila Parang sila Abante at Kimbo, no? Dati teacher, dati bishop. Ngayon, instant billionaire na. Pero,
Pero Boss Dada, maganda yung sinabi ni PRRD ka na binanggit mo kanina. Sana nga lahat ng susunod na mga hearing, ganyan na, tapusin. Kasi maiiwasan ng grandstanding dyan eh. Ang gagawin kasi nung iba, papatawag na papatawag, lalo na pagka mabenta, tingnan yung ginawa. Yung kay Alice Guo, haba-haba. Diba? Para ngayon na tapos, ngayon na. Di wala ngayong makakapagpa-epal-epal na pag kailangan ko ulit na maging maingay sa social media, maging laman na naman ng balita, patawag na naman natin si ganito, pagka may dumating na baha para mapagtakpan yung kalokohan, yung nangyari dito sa baha, nakakulangan ng gobyerno sa baha, ito naman si ganito ipatawag, may parating na naman bagyo, kaya magmumotor sana ako, hindi ako nagmotor eh. Tapos, kaya dapat talagang maiwasan yung grandstanding. At maganda nga yung sinabi ni PRD na tapusin na. Kasi kada hearing, ang laking ginagastos dyan eh. At pera ng taong bayan yan, yung pera na ginagastos niya kada hearing. No, so kung katulad nga niyan, yung isahan lang, mas mababawasan yung gastos niya sa hearing na yan. Kasi katulad niyan, dati kaila Alice Guo, ang tagal, ang daming hearing. Ano naman nangyari? Tsaka yung sinasabi mo, may panibagong bagyo na naman. Leon. Si Leon. Hindi. Mga mapapaganon na naman. Huwag naman sanang dumating no? Kasi nga, nagpapasalamat yung mga taga-Malacanang ngayon kasi yung pinag-uusapang bagyo, medyo nakalimutan. Si PRRD na naman pinag-uusapan ngayon. Sigurado yan. Di ba? Rockstar talaga eh. Rockstar talaga eh. Hindi lang, no? Ba't may abangan pa tayo ngayong linggo? Si VP Sara Duterte mukhang bibigwasan na yung Meron pang siyang pakalawang diba? press con, Oo, meron. No? May press con pa si PRRD. Wag muna. Kung ako sa kanila, wag muna. Wag muna. Para mapag-usapan tong pagbabaha dito sa atin. Wag na muna. Okay na muna yung kay PRD. Hindi, Sara, i-move mo muna yan sa ibang kasi yung corruption sa flood control projects, kailangan natin ma-discuss yan. Kasi ang alam ko, ang Senado ay magkakandak din ng hearing patungkol dyan. Kasi mukhang mainit si Senator Villanueva dyan eh. Ang ganda rin ng mga tanong ni Senator Villanueva kanina doon kay PRD. Paano natin may improve? Kasi ang sinasabi is, meron na tayong mga batas in place, meron PIDEA, pero kulang. Ano yung kulang? Ang sinasabi ni PRD, ang kulang natin kasi is yung political will ng mga mayors. Kasi kung ang mga mayors, kaya sinasabi niya nga, it also kumbaga pwede natin niyang idikit doon sa darating na election ngayon 2025. Importante mga bossing na yung mga mayors na iahalal natin kailangan malinis, kailangan walang bahid ng corruption, walang bahid ng droga. Kailangan alam natin na maayos talaga at nagserbisyo sa inyo. Hindi pwede yung mayor, katulad ng sinasabi ni PRD, nakakalungkot kasi sa mayor magsisimula talaga eh. Kapag loko-loko mayor, loko-loko yung Kasi ang trabaho ng mayor parang presidente yan eh. Kasi executive powers yan eh. Ang problema kasi boss dahil sa droga, dapat masusugpo yan doon sa pinakamababa pa talaga eh. Kasi sila talaga yung nakakakita araw-araw, sila yung nakakasama. Sama-sama kaya dapat doon pa lang, barangay captain, pamilya, yung ekonomiya ng pamilya, barangay level, tapos yung distrito, tapos buong syudad. Dapat ganun eh. Kasi doon sa lugar na yun, alam nila kung sino talaga yung tumitira. Kung sino yung gumagamit. Siyempre, doon pa lang, tigil-tigilan mo na yan. Baka matukang tayo dyan, di ba? So, yun, ang last message para sa akin ay magsilbing aral para sa be careful what you wish for. Sabi nga nila, magsilbing aral para sa mga politiko natin ngayon, lalo na yung mga nakaposisyon, na itigil nyo na yung politika. Itigil nyo na yung pagtatrabaho sa mga Duterte. Kasi hindi nyo talaga sila kilala. Kami kasi na-experience namin si PRRD na nagsimula kami magkwentuhan ng alas 7 ng gabi, natapos kami ng alas 6 ng madaling araw. Lahat kami natutulog na. Ganon si PRD. So kung hindi nyo, all-nighter yan, pangmatagalan yan si PRD. So kung yung script ninyo, sa susunod, pag may script kayo, gawin yung pang 3 araw yung script ninyo. Para medyo you can keep up with yung energy ni PRD. And nagpapasalamat ako kay Senator Coco Pimentel kasi napakaganda nung pag-handle niya noong hearing kanina. Hindi lang limited to yes or no yung isasagot ng mga resource person. And fair naman, fair siya in fairness kasi tinatanong niya rin ng critical si PRD. Importante rin sa kanya yung mga highlight na hina-highlight din niya yung mga delikadong sagot ni PRD. And hindi niya binastos si PRD kahit hindi sila magkaalyado. So sana yung mga susunod na mga hearings dito
sa Senado, sana ganito yung tema para hindi siya nagmumukhang politika, para talagang meron kayong matutunan sa isa't isa. Napakarami pa nating gustong sabihin, pag-usapan tungkol dyan. Abangan nyo na lang sa mga vlogs and live streams namin. Coach Oli, ikaw na muna. Ako na muna. Okay, so para sa akin, mga kababayan, yan, tama yung sinasabi ni Boss Dada. At magsilbing pamantayan sa ating mga Pilipino itong ginagawa ni PRRD. Sa kanina nakita naman natin na wala siyang pakialam kahit anong sabihin niya, so long as ito ay makakatulong sa ating bansa, kahit makontempt pa siya, wala siyang pakialam. Basta ang pinaka-importante, yung bansa niya ay maayos. Kaya si PRRD nagsasalita kanina dahil alam niya kung saan nanggagaling ang problema. Yun ang inire-reiterate niya. So saan ka nakakita ng isang dating presidente na wala na sa katungkulan ay nagmamalasakit pa rin sa ating bayan? Hindi katulad nitong mga ibang politiko na ang gusto lamang ay makakapit sa politiko. Now, mga kababayan, isang bagay lang ang gusto kong tandaan nyo. Resibo lagi. Kung itong politiko ba na ito ay makakatulong, may nagawa na ba ito o wala pa? Kung sobrang tagal na niyang politiko at wala pa siyang napapatunayan at nagagawa, magduda ka. Ibasura mo na. Yan, politiko na yan. So ngayon, mga kababayan, ipasa na natin kay Coach Oli ang last message. Alam mo mga partners, hindi ko maintindihan ang gobyerno natin ngayon. Nagtrabaho si PRRD ng maganda, nasugpo niya ang droga, imbis na sinusuportahan natin yung ganong klase or ginagaya natin para maging pakipakinabang sa ating nasasakupang bayan, bakit binabanatan nyo pa yung mga ganyan? Alam mo, kung ako nga mayor or isang politiko, gagayahin ko. Dapat nga, tinatanong nyo si PRRD, paano mo nagawa yan? Paano mo nalinis ang maduming Davao? Paano mo naging mapayapa ang dating magulong Davao? Dapat para natututo kayo kaysa yung gagayahin nyo yung ayuda rito, ayuda dyan, yung hindi organic, yung palakpak ng taong bayan. Gayahin nyo si PRRD at mamahalin kayo ng taong bayan hanggang saan. Kasi naayos nyo yung kanilang syudad. Dapat magsilbing ehemplo. Gaya ni Pastor Kibuloy. Yung pinakita niyang walang corruption, no corruption dito sa KOJC, dapat ito maging silbi sa mga politiko. Maging magandang halimbawa. Gayahin nyo yan. Diba? Para kayo natututo, dapat kumukuha kayo ng role model na merong napatunayan. Hindi yung puro peke ang inaano nyo. Pero, alam mo, bakit tayo magtatapos? Pinapunta nyo ko dito Dapat hanggang bukas tayo. Napasukan ka na ng spirit ng PRRD. Hindi naman Senado to. Hindi Senado to. Mag-taping pa tayo hanggang 1 week. Pero kailangan paliwanagan ni Kailangan liwanagan din ng Quadcom yung matinding hindi pa siya na-cross-examine or na-interpolate yung si Colonel na nagsabi na sabi nga ni PRD, kakasuhan daw niya kakasuhan daw niya si Congressman Fernandez dahil doon sa ginawa niya yung paglabag daw sa batas talaga na yung resource person or witness parang inuutusan mo na magsinungaling under oath. So maganda yung sinabi ni Boss Dada. Abangan natin yan. Kailangan abangan natin kasi si Congressman Abante nagbigay na ng statement na hindi daw totoo yun. Hindi daw totoo yun. Wala daw preba. Dalawa ata sila kakasuhan kung maaari. Hindi. Kasi parang lumalabas si Abante nandoon lang para umalala Si Dan Fernandez talaga yung nag-approach and ipinakita yung Tapos nung tumanggi daw siya, bigla doon sinara yung page, tapos umalis na sila. So parang dahil nga hindi din siya dahil nga hindi siya pumirma doon, hindi na rin siya pinagsalita doon sa hearing. Nandoon lang siya ng ilang araw pero hindi na siya tinanong. O kaya medyo naging aligaga siya kasi sabi niya mukhang delicates ako. O kaya nagsalita na siya dito. Siguro to expose doon at protektahan din yung sarili niya. Kasi nga, ayun nga, siyempre, nasa posisyon pa siya, nasa pwesto pa siya, so pwede siyang gipitin. Ayan. Sige, magkataon pala, madaragdagan na naman yung kaso ni Abante.
Pag nagkataon. Pag nagkataon. May ibang kaso. Bakit meron ba siya ibang kaso? Di umano kasi Ano naman involved mga daw kaso? yan si Abante, di umano sa Saan? sa 189 million PDAP scam okay. at Nako. child abuser din. Nako grabe po. naman. Kaya pala nang manila-nila din pala. Baka sa susunod Sana na mga araw. imbestigahan ni Ontiveros. Sana nga. Kasi di ba, yun ang gusto niya. Hindi, kakampi nila yan. Hindi, tsaka ano yan, bawal magmura ron. Bawal. Bawal magmura. Bawal magmura sa, nagagalit si Risa pag nagmura. Medyo, masyado silang mababait. Ang bait. Santa, Santita. Parang si Leila de Lima, Frailties of a Woman. Tapos yung isa, mayroon ding chismis. Ewan ko kayo. Sobra kayo. Oo, chismoso. Ayun, mga ano kayo, ha? Jay. Marites kayo. Sige, Jay. Ako, last message ko na lang, ako yung magpapasalamat lang kay PRRD dahil muling niyang pinakita sa atin na may, ito yung totoong leader. Ito yung talagang leader. Kasi medyo sa loob ng 3 years or magti 3 years na, medyo nawala sa or hindi natin nakikita yung pagiging leader ng isang katulad ng ating presidente ngayon. So pinakita ulit ni PRRD yun. Kaya nagpapasalamat ako kay PRRD na muli mong ipinakita sa amin yun. Salamat. Ayun, no? At syempre, bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. 58 days na lang. Ayun, no? Mga kabanateros at Pasko na. Oo. Datis, ang bilis na lang yan. Bilis, no? Birthday ko. Grabe, ano kayang pamasko sa atin ni Sir Admar. Sir Admar pala. Kasi balita ko. Sir Admar, Okay na Oy, sa by the akin. way, yung mga gustong umorder ng ng Biskotso? Galilee Galilee water. Para i-donate sa mga sa mga nasalanta ng bagyo, kontakin niyo ng si Admar. Balita ko sumasabog daw ang kanyang messenger dahil ang dami nag-order sa kanya. Galilee. Admar Beliando. At syempre, is the key. Waxis, huwag niyong kalilimutan. Waxis, tsaka Pansit Oriental, at tsaka yung David's Coffee. Ito yung pinamigay natin sa doon sa compound. Oo, yung ito mga yung nakainom nito, tumino. Bumait yung mga pulis Kasi na yun. tanggal Pati na yung mga uhaw pulis mo, yung ibang pulis nabasbasan ka pa. Tanggal na uhaw mo, nabasbasan ka pa. Tama. Totoo yan. Mabait ka. Si Jay nga, bumait dyan. O kaya tingnan mo, si Jeff, bait na ngayon. Ayan. Bukas pag-usapan natin, binabati ko ang aming mga kuya. Ay! Shoutout po sa inyo. Mga kuya. Mga kuya Mga natin natin dyan. sa Kuya Ate. Mandaluyong Royal Skyline Eagles Club. Ayan, Okay. mga Mga kuya natin natin. yan, ha? Babati na rin ako kahit wala ako nung time. Dahil may Di bale sakit ako bukas, hanggang ano ngayon natin, meron ibalita natin yan kasi talagang sobrang init ng netong nangyari na sa sige. Senado. So bukas bibigyan natin yan ng ikukwento natin yung ating sayang experience. Yes. At kung ano yung mga accomplishment. layunin natin, kung bakit tayo sumali doon and all that, di ba? Para Pag-usapan magka-sticker. natin na bukas. Para magka-sticker. Para mapanlagay sa kotse. Grabe hirap natin. Ilang buwan yun, ano? Oo, di ba? Oo. Anyways, Banateros, talagang ano yan. Ayan. Para tayo sa for nation building. Nation Parang si building. Pastor Apollo. Idol natin si PRD. Pastor tsaka si PRD. Yes, of course. Ay, speaking of pastor, gawin nating number 1 kasi Number nababalitaan ko. Number one, Magandang gisgita ni Pastor Erwin Kibuloy at Tulfo. saka ni Erwin Tulfo for number 1. Supportahan natin yan, ha? Oo. Basta doon tayo sa may resibo, Huwag tayo doon sa walang resibo kasi magagalit ang BIR niyan pag walang resibo. Tsaka Hindi- tunay na Pilipino to si Pastor. Ayo, yung isa ba hindi? Nabalita Hindi ko ko. alam, ano, hindi ko no? alam. NP. Okay, kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI Pagtama, Palakpakan, Pagmali, Banatan. Ako po si Coach Oli. Ako po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.